Isa ka sanang bayani, Ate Angel. Hero. Hero that we never had. Sayang, no? Himay-himay natin ang lahat-lahat. Possible po siyang hindi makasuhan. Pinay-stop ko po yung CPR. Ito na yung magiging legendary phrase, Ate Angel. Phrase na sinabi mo at ginawa mo na nagbago ng buhay mo. Sayang, no? The phrase, the hero we never had, describes someone who possessed the potential to be a great savior, leader, team leader, or protector, but ultimately never arrived or failed to fulfill that role. Ito na, exciting part. Siyempre, ibigay ko muna sa inyo ang side ni Angel Librero. Though, na-explain ko na din naman to sa ibang contents ko, pero palinawin pa natin. Ang depensa niya, naantala daw kasi yung pagtawag ng coaching staff. Ang sabi ng iba, dun sa side ng Ateneo sinadya daw ang pagtawag ng sobrang tagal para daw masigurado na yung pagkalunod ng dalawa ay solid. Ito yung naging rason ni Librero. Isinawalat ni Librero na may malaking 30-minute delay bago tumawag ang coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa mga lokal na rescuer matapos maglaho sa dagat sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Powerful. Dahil dito, binigyang diin ng rescue team na hindi sila nagkulang sa pagresponde, kundi huli na silang napasabihan upang makagawa ng agarang-agap. Wait lang, huwag muna kayong maging excited. Siyempre, alam naman natin na pinatigil niya talaga, di ba, ni Angel? Medikal na katwiran sa pagpapatigil ng CPR. Kinumpirma nga po ng Angel pa talaga ang pangalan mo, te. Nang kumakalat na drone footage na pinatigil ni Librero ang ginagawang CPR kay Baterbonia habang nasa dalampasigan. Ito yung highlight kasi nilabanan ko yung AI dito Sana andito pa kayo. Ang kanyang depensa, unstable na ang lagay ng biktima at walang makitang senyales ng paghinga. Kaya nagdesisyon siyang ipatigil muna ang CPR upang mabilis daw itong maitransport o maitakbo sa pinakamalapit na ospital, which is Aurora Memorial Hospital. Nilabanan ko to guys, itong second item, pero proceed muna tayo sa pangatlo. Sa lukuyang sitwasyon sa mga hindi updated, sa kabila ng mga paliwanag na ito, walang takas sa batas ang rescue team kung mapatunayang may pagkakamali sa kanilang protocol. Nitong June 2026, opisyal nang pumasok ang PNP-CIDG at ang NBI upang usisain ang posibleng criminal negligence. Actually, through subpoena na ipatawag na din naman sila at nakapag-state na sila ng sides nila. Pero lumalaban tayo guys, lalaban tayo para makuha natin ang hustisya. Kahit yung AI, pinatulan ko na. Sabi ko, yung item number 2, di ba may iniluwa siyang likido? So kung tinuloy-tuloy niya po ang pag-CPR, may chance pa. Yung chance na dapat ibibigay doon sa sini-CPR mismo. Siyempre, anong sagot ng AI? Ang iyong obserbasyon ay 100% tama. Ayon sa Universal Medical Protocols. Diba? Maraming medical experts, kasama na ang publiko, ang bumatikos sa naging desisyon ng rescue team na ipatigil ang CPR. Ang rason kasi ni Angel dito, wala na daw sign of life si Rene. Mas lalong hindi ka titigil ng pagsi-CPR, B. Kasi dapat mas determinado kang mag-CPR kasi hindi ka dapat, galit ako no, kasi hindi ka dapat pwedeng tumigil, B, sa pag-CPR. Kasi nga, walang sign of life. Unang-una, hindi naman nagrereklamo at exhausted yung nagsi-CPR. Ikalawa, hindi naman ikaw yung mismo nagsi-CPR, B. Na-stress na naman ako. Kakaiyak ko lang kasi libing niya kahapon Eto. Di ba may nailuwa siyang likido, foam or fluid. Ang medikal na katotohanan, ang pagluwa ng tubig, bula o likido habang nag-aari ng chest compressions ay normal na reaksyon sa mga nalunod. Na ano ba si Rene? Nalunod. Bunsod ito ng hangin at pressure na itinutulak ng tagasagip sa dibdib. Ang tamang protocol, ayon sa emergency guidelines, kapag may lumabas na likido, dapat lamang itong punasan ng mabilis o iiling ang ulo ng biktima para tumapon.
Yun yung ginawa nung nagsi-CPR hindi si Angel. At tuloy-tuloy agad ang compressions nang walang pagkaantala. Kaya yung rason ni Angel na pinistop ko muna, hindi pa rin yun bisa sapat para maabsuelto ka. Dahil hindi po ito dahilan para huminto yung pagluwa ng likido o yung dahil wala siyang sign of life. That is very contradicting sa guidelines. Para sa lahat, kailan lang dapat tumigil sa CPR? Amerika ha, ayon sa American Heart Association, AHA, at Pandaigdigang Protocol, ang isang rescuer ay maaari lamang tumigil sa pag-CPR kung una, Angel, may malinaw na signs of life gaya ng kusang paghinga, pag-ubo o paggalaw. So, ligwak, ganun. Kasi nga, ang sabi mo, ipinalipat ko po kasi wala na po siyang signs of life. Kung may signs of life, doon ka magpapalipat, B. Wala. So, dapat hindi tinigil. Dumire-diretso dapat. Dumating na ba ang mas mataas na medical authority gaya ng doktor o advanced paramedic na may dalang makina or AED upang humalili? Wala. Kasi nga, ang balita, yung ambulansya, kulang-kulang naman ang equipment. Yung mga nandun pa, nagse-cellphone pa. Sobrang pagod na ba or may nakita ka na bang physical exhaustion ng rescuer? Yung nag-CPR kasi part siya ng nagre-rescue. Though he's not part of the rescue team yung official. Linawin ko lang, ang nagsi-CPR po, katim po ni Rene at ni Adili. So wala, hindi naman yun exhausted be. Kasi ilang pumps pa lang yung ginagawa, pinatigil mo na. Parang atat na atat ka. Parang ayaw mo talaga siyang mabuhay. Yun yung observation. Ito pa, naging delikado ang paligid para sa kaligtasan ng mismong rescuer. Naging delikado ba yung paligid? Ikaw yung naging delikado dun, B. Yung pagdating mo, yun yung nag-cause ng harm, ng damage, total damage doon sa sin-CPR. Wrong. Wrong yung attendance mo. That nag-absent ka na lang. Kaya tama ka. Ang kawalan ng sign of life ay hindi hudyat para huminto. Kundi hudyat lamang po ito para lalong paigtingin at ituloy ang mekanikal na pagbomba sa puso upang magkaroon ng tsansa ang utak na makakuha ng oxygen. Team leader ka. So, napunta ka sa posisyon na iyan kasi alam mo na yung basics. At hindi rason yung kinabahan ka kasi yung lugar na pinag-rescuean nyo, alam mo na may mga nangyayaring ganoon. Hindi papatok yung kinabahan or whatsoever. Bigyan kita ng points. Ayon sa naging panayam kay Librero, hindi na natin ginagamit yung Angel kasi hindi naman siya angelic. Ang katwiran niya ay load and go o ang mabilisang pagtransport dahil sa tingin niya ay at unstable na ang lagay. Ninais niyang maihabol agad sa ospital. Pero sinisipr na. Pinatigil mo pa talaga. Gayunpaman, binibigyang diin ng mga eksperto na ang lapit ng ospital ay walang silbi kung ang utak ng pasyente ay tuluyan ng namatay habang nasa biyahe dahil itinigil ang pagbomba ng dugo. Kung ililipat man sa ambulansya, dapat ay tuloy-tuloy ang CPR habang gumagalaw o nasa loob ng sasakyan. Nawala yung R, puro na kasi nagsisipi. Yun ang sabi nila. Kaya sa dulo, possible ka pa rin makasuhan. Part of gross criminal negligence. Angel ka pa naman.